So they will be joined by the judges who will guide the semifinalists in their contest journey. Here we have our teachers. Alright, we have Teacher Frenchie D. Teacher Beverly Salviejo. Teacher Rocky Garcia. And Teacher Joros Gamboa. So, meron po pong isang teacher na, si Teacher Jeffrey Tam. He's also part of the panel of judges, but he won't be able to join us today kasi meron po siyang prior commitment. Ayan, so i-acknowledge din po natin ang mga friends natin from the media, led by Mr. Eugene Asis of Speed, nandito po ba? And Nestor Cuartero of Manila Bulletin. And also, we also have here today, Miss Aster Amoyo, Mr. June Allen, Lalen, Miss G3 judges. Would you like to greet our friends from the media? Ayan po. We have our microphone. Hello, thank you. Hindi pelikula. Gagawin pa lang. Charing! Thank you for being here po. Ay, hello. Good morning po sa inyo lahat. Ako po si Joros Gamboa. At hindi nyo lang po na itatanong, nagtuturo din po ako. Yung mga gusto kong pagkain, nagtuturo po ako. Pero, seriously speaking, malapit po ang puso ko sa mga guro dahil 14 years po ako sa college. Kaya talagang alam ko po ang sakripisyo ng binili ko. God bless it. At ang sakripisyo ni Teacher Joros, no? Sa 14 years. Yes. Magandang po ako ngayong umaga. Sana kayo din. Ako po si Beverly Salviejo, komedyante ng pelikulang Pilipino, Virgin. Magandang umaga po sa lahat. Ako po si Frenchie D. Maraming salamat po sa oras sa pagpunta niyo dito po para sa ating press conference ng Give Me a Break. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Rocky. Ano ba? Sana po maging maayos ang pagtatanghal natin. Pareho po ni Teacher Beverly, virgin pa rin po ako. Dami virgin! Carl Balita po, ang maswerte naging partner ni Direk Cathy sa project na to, na nabalitaan ko ang roots, kaya minahal ko at alam nyo naman mahal naman natin ang mga guro at naniniwala ang maraming talents ang mga guro, kaya po nandito tayo ngayon. And orientation lang, we have about 6,000 people sa Cuneta Asadong, 5 to 6,000, and they're all taking the board exam on March 17, 2024, and this is called a final coaching. At kaya po ganyan, hindi po concert ang napuntahan nyo. Pero nakita ko gano'ng kaligalig yung mga tao doon, gano'ng kaingay yung mga lecturers kasi we're making sure that learning is fun. Yes, and that is the CBRC standard. Palakpakan naman po natin ang ating panel. So, syempre, we would also want to let you know that we are also streaming live today sa ating Carl E. Balita Facebook page and the Nickel Entertainment page. Kaya naman, simulan na natin ang ating mga katanungan, no? Pwede po ba namin malaman mula kay Dr. Carl at Direk Cathy ang background ng joint project na ito na Give Me a Break Teachers Edition? How did this come about? Teacher Cathy, kayo mo din siya. It all started a little before the pandemic, pero natuloy siya ng pandemya talaga. Nanggaling lang siya sa paninibugbo. Charing! Yung ano ko na parang bakit ang daming sikat na foreign performers, pero yung atin, na pinaniniwalaan ko, ang gagaling, parang hindi makalabas ng bansa. And so with that vision of hopefully bringing the Philippine talents globally, doon po nagsimula ang Give Me a Break. At naniniwala rin po ako that mga kababayan natin, minsan iba ay nasa sulok ng mundo, yung hindi lahat ay naaabot ng pagkakataon, gusto natin bigyan ng break. Kaya iyon po inopen namin sa lahat ng mga probinsya, nagkaroon po tayo ng mga contestants na halos walang internet, sa dilim kami nag-uusap, but regardless, we saw the talent in these people. And ako ay blessed na
sinamahan ako ni Joros, si Frenchie, si Jeff Tam, sila Alden po, sila po yung unang sumuporta kahit wala pong bayad. Tinuloy po namin yun at napatunayan namin na totoong talentado ang mga Pinoy. So nung pinag-adya ng Panginoon na ma-meet ko si Sir Carl at nalaman ko ang vision niya tungkol sa pagtulong at paniniwala rin sa talento ng Pilipino, parang there was no reason not to be partners. So we are now in one in believing that there's so much talent in Filipinos. We just have to give them a break. Therefore, give me a break. So hindi siya break from pagtuturo. It's actually a break to stardom. Yan, yun po. Alam niyo kami ho, sa CBRC ginagawa naming concert space ang classroom kasi gusto namin maging masaya ang pagtuturo. At yan ang standard ko. I happen to know how to sing, I compose songs, etc. May pagka-showbiz, I produce films then and plays, etc. Ginagawa na namin yung pa-contest at pag-celebrate ng galing ng mga teachers at other professionals. Pero nung nakita ko yung opportunity na to, na isang direct cafe ang magiging partner namin sa project na to, in-engage ko po yung 300 branches natin nationwide para po makahanap ng mga talents. Sa totoo lang, yung 8 na ipipresent namin sa inyo today ay tip of the iceberg ng marami pang talents. And this is, expect this as the teacher edition or first edition, but there will be more. Yes. I complain that masyado na tayong nalulunod ng mga recipes that are, concocted and cooked overseas. Ang masarap po sana na napaka-global ng ating mga concert scenes, pero alam po natin ang katotohanan ng buhay ng ating mga artists and yung mga budding artists pa. Pag pumunta sila dito, mahal ng ticket nila, ubos ang pera ng Pinoy. Pag pumunta naman yung artist natin abroad, let's face it, karamihan ng market, Pinoy pa din. Pero sabi natin, teka lang, gawa nga, nag-usap kami ngayon, hanap tayo ng mga fresh talents na may i-offer sa concert scenes. At direct, narinig ko sila kanina doon. Galing. Ganda, congratulations po sa ating screening committee. Siyempre, yung team ni Nandico, no? Then, at saka, of course, ang ating one of our teachers, no? At mahihirapan kayo mag-judge. Nakaramdaman ko. At sa sobra pong importansya ng event na to, ang grand finals po nito ay magaganap sa birthday ko mismo. Kaya invitado kayong lahat sa April 10. It's going to be a battle talaga ng mga finalists natin. At doon natin tatanghalin yung top 3. Maliit na halaga po. Nagbigay tayo ng 50,000 sa first, 30,000 sa second, and 20,000 sa third. Pero mahalaga po dito yung management contract with Direct Cafe, di ba? So, yun ang mahalaga doon. Yun ang kailangan paglamanan doon. At ang mission po namin ay bigyan ng tablado ng mga Filipino talents. And I'd like to tell you that this edition is not gonna be the first. This is just the beginning of what could be, an incubator for the best talents that we will ever support in the future. Thank you very much for being here. Maraming salamat po, Direk Cathy and Dr. Carl. Kaya naman tanungin natin ang ating mga teacher judges naman, no? How excited are you for regarding this project? At ano ang plano nyo para makausad yung mga selected contestants niya sa finals? Yes. Ang intention lang naman po namin mailabas yung talagang talento ng bawat isa na maging matagumpay sila sa pagdating ng panahon. Ako naman, sobrang excited akong marinig sila. At saka sobrang swerte ko kasi isa ako sa mga judges na unang makakakita at makakarinig sa kanila na in the future na alam natin na magiging malaki sila someday. So, thank you so much sa pagkakataong ito and good luck sa mga contestants.
Maganda po ako ulit ngayon. Pero ang gusto ko lang pong sabihin is this. Ako po ay dati pong teacher. I used to teach math. Natapos po kasi ako BS Math. So, I used to teach mathematics kasi ang tatay ko ayaw po akong papasukin sa conservatory. So, I had to, kailangan ako mag-settle dun sa second na gusto ko, which was mathematics. Anyway, being a teacher, excited ako to mentor also yung ating mga magiging singers na hindi lang po puro birit ang kailangan nating i-feed sa ating mga audiences dahil hindi lang po yun yung klase ng pagkanta na po pwede pong maging sikat sa buong mundo. Pwede po tayong mag-hone ng mga talents na kahit na very, yung mahina lang ang mga kanta, pero alam niyo yung mga kumakanta sa mga radios, ano ba yung sumisikat? Hindi naman lahat yung bumibirit kasi kung minsan papatulog ka lang sakit na sa tenga, di ba? Gusto mo yung medyo malumana, ganyan. So yung mga, hahanap tayo ng mga artista na hindi kailangang bumibirit, pero may laman ang pagkanta. Yun po. At saka, isa pa po, ako po din po ay singer, para po dun po sa mga nagtatanong, bakit kasama si Beverly doon? Hindi ba pinapatukan lang yun? Ako po ay isang singer. I was a singer first and foremost. I used to be member of the chorus of the Metropolitan Theater when it was refurbished by yung ng mga Marcoses noong 1979. And I am a coloratura soprano. At andyan po si Dr. Balita who can attest to what I can do on stage. So, I guess I deserve also to see kung ano po ang mai-o-offer ko para sa ating mga contestants. Maraming po salamat. Ayan, hindi niyo po lang na itatanong kasi wala naman po nagtatanong doon. Ako po ay isang singit. Singit? Singit ba? Hindi singer. Hindi, seriously speaking, from the title, Give Me a Break, kilala naman po ang Pilipinas sa isa sa pinaka magagandang boses, magagaling kumanta sa buong mundo. Pero kulang lang talaga ng break para sa mga Pilipino. Kaya katulad ng itong platform na to, sana maging stepping stone to para sa ating mga kababayan at ipakita yung talento natin sa buong mundo. Katulad na sabi ni Miss Bebs, hindi lang pabiritan to, pakulutan ng boses o yung mga style. May hinahanap kaming uniqueness. Kumbaga, kaya nila rin ako sinama yung unique. Yung hindi mo alam, ano bang meron to? Ito si John. Hindi, yung character ng isang tao, yung as a performer, di ba may sinasabi silang may it factor. Ano ba yung it factor? May kumakain? So, yung it na yun yung nakikita ng mga mata ni, katulad ng mata ni Direk Cathy Garcia, Sabana, sorry. Sorry. At dahil po dito sa Give Me a Break, malaking tulong po ito para sa ating pong mga guro dahil simula pa lang po ito at marami pa po itong kasunod. Nasabi mo, parang magsisimula pa lang, pwede pa po ako magpalit ng isip, ano? Ay, may panic. Ayun, thank you so much sa ating mga teacher judges, kay Direk Cathy at kay Dr. Carl. Okay, class, pwede na tayong magtanong. Meron ba tanong? Ayan, sige po. Good morning. Ang tanong ko lang kay Dr. Carl, bakit limited lang ba ito sa mga teachers? Yeah, ganyan po ay ginawa namin para mas specific sa sektor. Teacher siya, pwedeng nag-aaral ng education, graduate ng education, nagtuturo in any way, in any level, pero naglagay kasi kami category teachers. So, ika-qualified namin yan na anyone who studied, who is performing a role of a teacher, or graduate of any course na education. Professionals ba? Pwede rin po. Ginawa, masundutan ko lang po, kasi po sa dami naman,
ng mga hawak ni Sir, baka mahirapan kami mag-judge masyado. So we had to limit it down now to teachers, maybe in the future, nurses, mga criminology students, lahat, no? Para lang mas madali-dali ang buhay pagpili. Kundi ang dami-dami magaling na yun. Baptism of fire nila ngayon, they will perform in front of our audience, thousands by lunch break. Congratulations. Ang tanong ko naman dito sa mga teachers natin, may maliwanag pa kayong kung ano yung magiging role nyo sa paghuhubog nitong mga future talents nito? Yung role. Okay. Actually, nasabi na po sa amin na magme-mentor kami sa mga finalists natin. So, sa akin po, sa tingin ko naman po, marami na rin po akong naturuan sa pag-awit. So, tingin ko naman po ay makakatulong po ako sa kanila para mas maging bongga ang kanilang performance at ang kanilang mga technique sa pagkanta. Teacher Abby, in the sa Sa experience ko po kasi, nung may mga pinapapunta kami ng Japan. So, di ba nagte-take sila ng mga blue card, mga ganyan. Yung mga, kumbaga, nagbabalak na pumunta na Japan, kailangan pumasa. Yung iba doon, talagang hindi pumapasa, hindi talaga napapasa ko naman. So, siguro meron akong contribute na maayos-ayos doon sa mga contestants. Pumasa. Beverly. Siguro ako, ang gusto kong mangyari is for me to discover their weaknesses and their strengths. Para yung weaknesses nila, ito ay mas strengthen. At yung strengths nila, yun po ang magagamit natin para sila ay mag-improve pa sa kanilang klase ng performance. Kasi ako, ang gusto ko po, hindi lang kumakanta. Dapat nagpa-perform. Pagkaiba po yun eh. Iba yung performer sa singer lang. Mas malalim po at mas malaki ang ginagawa ng isang performer. And I want a performer from these people. Okay. Joros, ano naman ang mag-iambag sa Joros na po? Marinig to. Ayan po, Malalim. wala na naman po uling nagtanong, pero marunong naman po ako kumanta. Sample. Kasi binabase ko sa itsura ng audience yung kinakanta ko. joke lang. Sa akin seriously, yung character ng na ilalagay mo sa entablado, importante yun. Katulad ng sabi ni Tita Bes, yung performer na pwedeng iba ka dito bilang guro, baka medyo mahihain ka, pero kapag nasa stage ka na, parang ibang tao ka na. So, yun yung performance side, dun lalabas. So, sa tingin ko dun ako makakatulong sa pagpalabas ng kanilang performance side at tulungan sila sa kung paano yung tamang kanta rin para sa kanila. Dahil katulad nga nung sinabi sa akin nung nagsisimula ako kumanta, huwag mong kakantahin yung gusto mong kanta. Kantahin mo muna yung kaya mong kantahin. So, para doon maipakita yung galing mo, saka yung uniqueness ng boses mo. So, sa tingin ko po, doon po ako Ganun ko lang, Joros, hindi ka ba na-intimidate alongside with Reggie D, DJ Rocky, Hindi po. Kasi po, mga kaibigan ko po sila. Kaya malaking tulong. Hindi. But syempre, hindi siya yung confidence eh. Mas lamang kasi yung tanggap na nila ako eh. Tanggap ko, kaya sana po tanggapin niyo rin po ako. At God bless you. Kasama si Jeffrey Tam. Yes, pero si Jeffrey Tam kasi alam naman natin na siya yung pinakabatang rapper na na-discover nung 90s talaga. May album siya. Kahit 75 years old na siya ngayon, di ba? Ano ba?
Nasa ano lang siya ngayon, sa Taiwan, nasa Taiwan. Pero sasamahan niya po tayo. Sobrang blessed lang po ako. Lagi akong nabless na napapasama ako sa mga magagaling pong at mga talentadong tao po. Kaya nadadamay po ako. pero linawin ko lang, hindi mo prinaso dito si Direk Cathy, ha? Ay, hindi po. Dahil ano po, takot po ako sa kanya. Hindi ko po siya alam kasi. Alam ko na magbubong itong third teacher's edition na to kasi ikaw pinaguri na lucky charm ni Direk Cathy. Ay, hindi. Una po, yun ulit na hindi po ko naniniwala sa luck dahil malas po yun. Mas naniniwala po akong blessed ako na naging parte ako rin ng Give Me a Break nung pandemic. At yun po, nakita namin yung puso ni Direk sa kanang team po niya na tumulong po talaga. Katulad nung sinabi ni Direk, totoo po yung mga kasama, mga contestant namin, mga walang signal, nasa dilemma, hindi namin nakikita. Pero during the pandemic pa to, so mas mahirap po yung sitwasyon. So, biruin nyo, natawid natin yun, nakatulong po sa mga tao. Pero ngayon po, mas open na po tayo ulit. So sana mas marami pa po tayong matulungan. Ayun po. Dagdag context lang, no? Nakamask sila mamaya pag napanood mo. Alam Nakamaskara sila kasi ayaw na, gusto namin lagyan ng mystery yung the face behind the voice. Until such time na, matutuwa ka. Siyempre, pagdating sa mga creative sa ganyan, chuwariwap lang kami. Pero nakita ko sila kanina, alam mo, kahit nakamask direct, mukha namang, may mga maitsura, no? May mga height, may mga build. Exciting. But it creates a lot of mystery there. Opo, and aside from mystery, parang ayokong mag-get in the way yung itsura ng tao sa pag-judge ng galing at talento nila. So, regardless of how they look like, ang importante, singers naman po yung sinajudge at performer. So, tsaka na yung mukha. Alam naman natin, ang mukha ang daling ayusin. Pero pag ito at yung talento ang wala na akong magagawa. Direk, suggestion lang po. Pwede ba naka-blindfold na lang kami para talagang hindi namin sila nakita? Hindi, saka ang reveal po nito, hindi po agad-agad. Next year pa po i-reveal. Ikikwento po niya, kasi po si Jeff Tam, sa first Give Me a Break, was a mystery, naka-mask siya. So nobody knew who he was, and I tasked him to be the parang Simon ng, yung talagang malupit magsalita. And na-reveal na po namin after Give Me a Break 1. Ngayon si Joros, may gusto siyang ipagawa kay Jeff Tam as character uli when judging. Ikwento mo, dali. Kasi po, alam naman natin na minsan kapag nagja-judge tayo, lalo kapag minsan medyo nagiging lenient ka sa gina-judge mo. Medyo sinusugarcoat mo yung pero alam naman po natin, minsan kailangan natin yung raw na pagja-judge. So yun po yung ibinigay namin kay Jeff na ako, magiging totoo ko as kaya ko po. Pero si Jeff Tam, yung walang sugarcoat, ika-characterize niya yung yung pag-judge. Pero not to offend our contestants, but to tell the truth kung ano yung mga kailangan niya talagang i-improve sa sarili niya. So abangan niyo po yung character na lalabas na magiging isa sa mga judges. Si Jeff Tam po siya pero kakaibang character po to. So ayun po yung dapat direction. Okay, good luck po and congratulations. Thank you. Give me a break. You've given breaks to other people. Like si Joros, I was reminded by an article na you're the discoverer of Gerald Anderson. So parang ano yung nakikita niyo sa tao para mabigyan ng break? Is it just gut feel or may certain criteria? Oo, siguro malakas ang gut, no? Malakas talaga yung gut kasi hindi mo naman ginajudge tao Parang sa lahat na yan, katulad sa inyo, hindi ko naman sino magaling sa inyo at hindi, di ba, nakumanta. So, don't judge a book. Charing. Hindi.
But yeah, malaking bagay yung gut na tinatawag. Kahit sa pagdidirect ko sa pelikula, minsan, tinitingnan ko lang, alam ko kung marunong umarte to at hindi. Through experience na rin siguro, through the years, no? Pero minsan nagkakamali pa rin naman ako. Ewan ko si Joros kung nagkakamali. Perfect ako. Gusto ko lang i-share na aminado naman ako at vocal ako dito na si Derek Cathy ang nagbigay sa akin ng break sa pelikula. Dahil nung nagsimula ako yung mga John Lloyd Sarah, 2007, ano lang ako, yung hirit lang ng hirit sa gilid. Wala namang yung bagong artista na pa-punchline. Parang si Derek Cathy, pinagbigyan lang ako na, sige nga, hirit ka sa mga eksena. So, after a while dun po ako medyo nakilala na yung medyo yung punchline. So, ayun naman po. Kaya blessed naman ako na nabigyan ako ng break ni Derek Cathy pagdating sa gano'n. And yung nabanggit nyo naman po yung katulad ka na Gerald. Actually, nila si Gerald, si Edgar Allan Guzman, sila. Nagsimula sila. Kasi ang foggy. Ang gugwapo. Hindi. Sila kasi, actually, nakita ko sila, may itsura, may tindig, meron yung, sinasabi nga, yung gut feeling na pwede to So, yun nga, kinausap ko noon, may show kami nun ni Rox sa Jensen, bakit, baka gusto mag-artista, tapos kinausap ko yung dad, tapos pinakilala sa manager. Although, kung ano man mga na-achieve nila sa, it's them, kumbaga na-introduce ko lang sa kanila yung showbiz. At the same time, sinasabi ko sa kanila noon pa lang na balang araw, yung iba sa inyo, sila yung mga naging backup dancers ko ng yung mga bata. So 14, 15 years old sila. Sabi ko, balang araw, mas magiging sikat pa yung iba sa inyo sa akin. Huwag nyo lang gawin yung mga pagkakamali ko. Kumbaga, ayun, matuto kayo sa mga pagkakamali ko. Ayun po, ginawa nila lahat ng pagkakamali ko. Joke lang. Mababait na bata yan. Sina Jarada D. Love kayo. Thank you. And last na po, for Direk Cathy, nabanggit kasi sa surprises yung magiging under your management. Ano po ba yung, can you describe yung may talent management, the work na po ba yung may talent management? Actually, matagal na, marami nang nagsasabi sa akin, direct, i-manage mo na lang ako, hindi naman ako into that, di ba? But then ito, syempre medyo naglalay low na tayo in taking projects and ganyan. Tapos nare-realize ko na tutulungan ko lang naman sila. So, it wouldn't be so hard kasi ginagawa ko na rin naman with or without the contract. Tapos ito, syempre marami tayong minsan mga reklamo at sa mga bagay-bagay, no? And kaya dito sa company na to, sinusubukan namin, wag namin gawin yung inireklamo namin sa iba. So hopefully by that vision, mas makatulong ako sa mga i-manage namin talents, knowing that they are protected and well taken care of. Yun. And si Friendship actually, siya yung unang-unang nabudol ko po. Wala pa official pirmahan, but she is the very first talent to be managed by Nickel Entertainment. Thank you for the trust, Reg. And yun. Gusto ko lang parang ipagmalaki na yung unang winner, grand champion ng Give Me a Break first. Kaya lang yun kasi hindi lang singers, pati songwriters. Was the songwriter who wrote SB19's song na theme song ng No Stopping You na theme song ng Love at First Stream. So, ayan na. I believe in their talent. Magaling talaga siya. Si Potito Chief. Thank you, Jen. Hi, I'm Alan Ignacio of David Rubin. Direk Cathy. Normally, alam naman natin lahat ang biggest talent exporters ngayon ay mga Koreano. And bago nila isala ng isang talento, 3 years, 4 years, 5 years ang training para pag kumanta, synchronize, sayaw, styling, everything. At meron talagang ginagawang kwento itong mga grupong ito. So kung bang magiging top 3 ng Give Me a Break, will undergo that kind of training, talagang
Kasi nga sabi nyo, kaya nga nakamaskara muna sila. Yung pag sinalan mo sila sa publiko, yung gano'n talaga sila kahusay. Talagang they can command the attention and perform on stage with that kind of training. Kasi yun ang parang kulang sa atin, yung training. O second, yung worldwide publicity. Kasi di ba, the only biggest group right now that I can say na meron pa, kahit pa paano may ganun, is SB19. Na global stage na sila. So ito bang, can you expect that from the BBM Break Talents? To be honest po, that's what our plan was, no? Okay. But then, always budget gets in the way. Yes. How can I finance? Kasi sila po sa Korea, ang students ang nagbabayad to be trained. Dito hindi. They don't pay us. So where do we get the funds? And it's a blessing that I have met Sir Carl, introduced help, and maybe we can talk about it. So kung tayo ay magiging masusponsoran, no, ng mga ganito, kasi ako po wala akong ilalabas personally. So if you will get sponsors, of course, that's what we want. Paglabas, ready na, boom! Okay, kay Miss Frenchie sa kay Miss Beverly. Given naman po talaga na world-class ang talent ng Filipino artist. So ano yung mahadla? Bakit hindi tayo makatuntong talaga sa ganung kalaki sa international arena of performance? Friendship first. Ano ba yung kulang sa atin? Ilangan sila world-class si Lea, world-class si Morissette, world-class si Lani sa Lucha. Pero parang minsan, nare-realize tayo lang ang nakaka-appreciate at nakaka-alam nun, pero wala talagang tumatayo international. Eto, pinapakinggan sa American Top 40 Radio, narinig sa lahat ng... Kasi despite Spotify and everything, parang wala pa talaga tayong gano'ng kalaking artist. Ano sa tingin mo, Frenchie at Miss Beverly, kulang para talaga yung buong mundo tanggapin yung talent natin? Nakakalungkot po, no? Sobrang nakakasad. Even sa theater world, ganyan din, na pag ang foreign dumating dito at Nagkakagulo tayo. nagkakagulo tayo kahit na gaano kamahal yung ticket. Pero pag yung sa sariling atin, Gusto ko. Oo, yun, gusto ko. Tingin ko, unang-una, suporta. Suporta ng bawat isa, bawat Pilipino, na tangkilikin natin yung sariling atin. Yun yung gusto namin lahat dito sa Give Me a Break, na i-showcase natin yung talent ng mga Pilipino at suportahan natin, tangkilikin natin yung sariling atin. Kasi once na tinangkilik natin yung sariling atin, ayun na dire-diretso na like yung ibang bansa. For example, Korean, tinatangkilik nila yung sarili nilang produkto, sarili nilang artist, even the government, nagbibigay ng funds para sa kanilang training, sa kanilang production, lahat. So kailangan natin ng todo-todong suporta at paniniwala, faith sa ating Filipino artist. Yun po talaga. At saka, meron naman po tayong Pilipino na that is Charis Pempeng. Yes. And so, pero yung naabot po niya, naabot niya po yun. But now, as his personality, parang hindi type ng music industry ang pagiging bagong personality niya. Miss Bev, ikaw sa Filipino, ano humahad ka? Kaya tayo... Marami pong umahad lang kasi unang-una yung mentality po natin. Hello po, Sen. Maganda po. Hi, Senator. May just interrupt, Senator is our guest speaker for the awarding that follows. Sabi ko ay advocate nila sila mga teachers. Might as well say hi, hello. We won't stay long. Hi, hello lang kami kasi nandun kami sa kabila. Miss Bev, magbabati mo natin sa Morning to everyone at congratulations kay Carl sa isang successful year again, and
importante yung ginagawa niya dahil kailangan natin ng mga magagaling na guro sa ating education system at kasama siya doon sa tinatawag natin ecosystem of education dahil kung wala tayong guro, wala tayong education system at siya ang nagbibigay ng magandang oportunidad sa ating mga guro na makapag-review, ma-assess yung sarili nila at higit sa lahat pumasa sa licensure examination. At importante itong process na ito o itong goal na ito dahil dito na papasok ang ating mga guro sa totoong hamon ng buhay natin at hamon ng education system. So, congratulations, sir. Senator, this is a singing contest, by the way, that we're launching with Derek Cafe so that we can have more teachers shine out, as talents for the country. Actually, meron ako nakitang trend na pinag-aaralan namin. Yung tinatawag na micro-influencers, micro and nano-influencers, na very niche yung kanilang market. Minsan, ang kinakausap nila 20 to maybe about 100, pero very niche. No? Iba tungkol sa pagluluto, iba tungkol sa plantita-plantito, at iba tungkol sa education at pagtuturo. And magandang phenomenon to dahil nakita ko may mga teachers ako nakita sa micro-influencing na tinuturo nila yung technique, tinuturo nila yung mga karanasan nila, tinuturo nila yung paano maging magandang teacher. And I think ito maganda ito na gawin ng ating mga teachers, lalo na yung mga teachers natin na experience na at it's a form of sharing ng best practices. At kahit di sila nagkikita-kita, but through influencing or through blogging, nagkakaroon ng sharing of best practices. Thank you to everyone. Thank you so much. Mindset, which is ang lagi nating iniisip, ang iba pong nasyon, ang ibang kultura ay superior than ours. Mayabang lang po tayo sa salita, pero wala po tayo sa gawa. And ang maganda po kasi dito, kung if we are talking about teachers, I had always been advocating na dapat ang culture and the arts ay isa sa mga napaka-viable na means para ma-strengthen natin yung ating nationalism, ang ating patriotism, ang ating pagmamahal sa kung ano yung meron po tayo. Ito po, we are a very, very unique race, we are a very unique mga klase ng tao. We are very good at what we do. But, hindi po tayo napapansin because hindi naman po din tayo yung mindset ka natin, okay lang, pero mas magaling mas magaling yung nasa States eh. Kapag ka po tayo ay na-break po natin yung mindset na yan at naturuan po natin ang ating populace, how to yung ma-value yung atin, tayo po, pupunta na po tayo sa second level, which is introducing our talents or ang ating pong mga nalalaman sa international stage. From there, probably we can, the management, Filipino management can look already for international management contracts for our very, very good talents. But, malaking-malaki po itong trabaho. Dito pa lang po tayo, fetus pa lang po tayo. At malaki pa po yung ating But, ang pinakamaganda po doon, merong nag-uumpisa. At ito po, we are very hopeful that this will be a start for something that will be very big for our future generations. Last question for Okay lang po may idagdag ako. Kasi wala naman po nagtatanong. Pero, ito po, parang lang consistent dun sa job. Katulad na nasabi ni Ms. Bebsia, yung mindset na tao, dahil nandito na rin tayo, dapat nagsisimula to sa education. What do you mean education? Yung maituro natin sa mga kabataan ngayon na i-mold sila na matutong magmahal sa sariling bayan. Kumbaga sa
sariling atin. Once na, katulad ng sabi ni Ms. Wells, masimulan na yung first level na yan, ma-mold, magkaroon tayo ng foundation, doon na papasok yung introduction sa ibang bansa kung paano ito. Ayun na. Last question for Direk Cathy and Teacher Rocky. Palagay niyo ba this is the right time na i-limit na yung pagpasok ng foreign musical influences para ang mga tao mas mag-concentrate sa original Filipino music or sa K-pop and its artists? Kasi there was a time, I think during the 80s or the 70s, na parang after every hour, dapat pinatawag OPM na pinapatugtog sa radyo. And that really helped Manila Sound. So do you think with give me a break with your new advocacy like this, it is about time for us to tell na, oy, gusto ko naman natin yung puro pagyagang pinapanood. At mas mag-concentrate tayo na hindi lang sa radyo, kundi sa television show, ang repertoire o Filipino, o OPM, o P-pop, para yung mga batang lumalaki, ang narinig yung atin. Kasi di ba nakakalungkot sabi nga ng Spero ni Pina, pumunta ka na isang Korean concert dito, all the kids know the K-pop songs. True. Pero yung Filipino songs, hindi mo makakumanta niya. Hindi nakakilala nowadays. So, Hindi lang po ganon. Ako po ay isang condiman singer. At kapag hindi wala na po silang alam, bukod sa hindi nila alam, nire-ridicule pa. yes. Yung mga ginagawa, kakanta ka ng isang which is very rich culturally, but the kids right now, they even ridicule kaming mga kumakanta nila. So yung Direk Cathy and Teacher Rocky, hindi it's about time na sabihin natin, oy, hinay-hinay naman yung pagpasok ng important influences. Kasi nga, parang nalalag na tayo, nahuhuli tayo sa laban. That's my last question. Thank you po. Thank you. Actually, ang sarap. Gusto ko na makakwentuhan ko. Okay. Maybe it had worked before, pero ngayon that will be very hard kasi we're not paying for anything anymore. Everything is free in the internet. It's hard to limit them what to watch and what to listen to and what not to, no? So parang hindi. Saka mga tao ngayon, the more mo siguro pigilan, the more you tell them not to, the more they will. So, baka hindi. Ang mas gusto kong is we are here to find out the answers to your questions. Because if there were already answers existing, dapat may sumikat na tayo. But then, I, along with them, and thank you for their support, would like to find out, paano nga ba? Paano nga ba ginagawa? Iba talaga ang Pinoy. Ang Pinoy mas may leaning talaga towards what is foreign more than what is ours. Ano yan? Oo. Sad truth yan. But wala na tayong magagawa dyan. Gusto ko na tuloy maging foreigner tayo. Iniisip ko, iniisip ko talaga, what if, meron ako tuloy ngayon na, na parang theory. I would like you to first hear it, that maybe one day, ewan ko kung tama ako. Doon mo muna pasikatin sa taas, sa labas. Tsaka mo dalhin sa Pilipinas pag sikat na. Kasi tanggap nila pag sikat na. Pag hindi pa, mahihirapan ka. Alam what happened today, yeah. My God, I so love her. I mean, she's very good. She's the... Pero dito, di naman pinapansin sila yan. Si Janice, kung hindi naman hinawakan yun, di ba? Sometimes, kailangan nakikita nila, uy, tanggap ng ibang lahi. Tatanggapin kita. I am not sure. This is just opinion. Hindi, sa pantaha. Oo. Na observation, correct. And let's see. Kasi wala naman tayong ibang gusto kung hindi makarating ang Pinoy sa stage na yun. Thank you, Anne. Would you like to add? Sure. Kaya dati, sabi ko nga, dapat limitahan na nga. Ganyan, di ba? Kasi naano na rin ako, nasasakta na din ako na makikita sa mga posters, puro ibang lahi. Lalo na Koreano, di ba? Bakit ganon? Bakit naiiwan yata ang Pilipinas? Nandito sila, dito sila nagpo-promote, di ba? Dito sila pinapasikat.
parang hindi ako nagagandahan. Sabi ko, siguro parang ano yan eh, parang tawag dito, sigarilyo. Wag kang mag-produce, wala maninigarilyo. Parang gano'n. Parang huwag mo na sila masyadong i-ano dito sa atin, pasikatin. Yung atin naman muna. Kaya sabi nga ni Direk, hindi po pwede kasi may internet, may ano, ganyan. So, siguro, ang ano na lang natin, tayo-tayo, magtulungan, magsuportahan, tapos i-ano nga natin yan, maski sa mga maliliit na bata, sa bahay, magpatugtog tayo ng mga Tagalog, yung mga atin, para masanay din yung tema. Ako po, may lesson lang po ako i-add. Katulad po ng buhok ko ngayon, hindi po dahil kay Papang gusto ko look. Gusto ko lang po maging katulad ng look na po. And thank you so much to our teacher. Kagaya mo nang sinabi ni Direk, mahirap po talaga na i-limit natin kasi meron pong technology. So, sa tingin ko po, kailangan po natin makipagsabayan. Kailangan tayong level up ng bongga para talagang sumasabay tayo kung ano yung trend nila, kung ano yung kasikatan nila, kung bakit sila tinatangkilik. Yun yung kailangan natin hanapin. And makipag-compete tayo. Lumaban tayo, mga Pilipino. Laban. Yun din yung iniisip ko, kasi may binanggit kanina ni Miss Rocky, yung tungkol sa mga Korean novelas, kasi nga, sila bukod sa may suporta, ang galing ng produkto nila eh. I-deny ba natin yon? Ang galing ng produkto nila. Ngayon, sasabihin ba natin, yung produkto ba natin, kasi galing lang sa kanila. Hindi pa tayo lumelevel. Kaya tama yun. Dapat level up tayo. We develop our own, so much so na dapat at par tayo with yung kanilang, yung whatever it is na kanilang they produce. Of course, hindi ko naman yan dahil, Diyos ko, ang mga pelikula ng Direk Cathy, parang Korean novela din yun, gaganda ng mga kwento. Direk, ay, susunod na pelikula. No, which makes me thinking, I love your questions talaga. Maybe one of the ways also, parang hinahanap natin ngayon sa isang mananalo ay yung willingness to level up. Yung willingness sumabay. Kasi atin-atin na lang to. Pero lalabas to. Ang tawag dito. Pero kasi mga nag-audition po, na nung nalamang magmamaskara, sabi, huwag na lang po nakakatamad. Buti na lang di siya sumali. Kasi hindi ko rin siya papapanalunin. Ang pangit ng thinking, di ba? O, maskaraan na lang po, nakakatamad po. Okay, hindi ka talaga para dito. So, as guide na rin na hanapin din natin yung may pusong, tara, ilaban natin to. Hindi lang enough na magaling ka. Parang artista lang po yan eh. Ani ko, galing mo kung saan bahay ka. Kung may atutod ka, doon na lang ako sa ano. Hindi ka galing. Doon tayo sa hindi kagaling. Pero mabait. Hindi, kailangan nagsasama kasi ang galing at ang attitude. Hindi pwedeng puro galing lang. Ay, thank you. Naniniwala po ako doon. Ano ba to? Nakanta lang? Sa kilala nag-aasal mo as a director ng acting, ganyan. So, kanta-kanta lang ang hinahanap ng talent mo sa contest. Well, it is a singing contest, but then, sabi nga ni Miss Beth, naniniwala ako, we are not looking for just a singer. We are looking for a performer. Kasi totoo naman, akit ka na stage, kakanta ka lang, napakaraming magaling. What sets you apart? Cut above the rest. Paano, di ba? So, we are looking for a total performer, and now dinagdagan ko na. That thinking, that attitude of laban tayo, taas natin, kasi na maghirap ako. Bakit mo sinasabi? Si Regine, no, yun yung tinitrain ng tatay niyang nasa drum. Yung ganun ba? Yung
willing kasi may gustong sabihin kaya na. Pwede nyo na makikita sa artista. Hmm? Pwede makikita sa Oo. Alam mo naman ang pag-artista kahit saang sangay ka galing. Ito mo nga si Gerald, nagbabasketball lang. Yung iba naman, di ba? You never know. Singer lang ako. Oo. O ito, singer nga naman. O, naging jortista may. Kundi man, teacher, naging jortista may. Malabo eh. Si Miss Frenchie, di ba? Ikaw ba, may formula ka ba na tinignan sa mga contestants? Kasi alam ko, ikaw ang nag-rate kay Sarah doon. Wow! Ay, grabe naman po yun. Secret po ito. Alam mo yun. Magkamit bahay po kasi kami ni Sarah sa M. Natividad, Kirikada. So, mga bata pa lang kami noon, ako po ay nag-voice lessons noon. So, sabi sa akin ni Mami Divine, anak, mahal, kasi sasali yung anak ko sa singing contest sa school. Pwede bang, i-guide mo siya? So, sabi ko, opo, sige po. Tapos, kung ano po yung natututunan ko dun sa voice lessons, sinishare ko po yun kay SARS. Yun po yung story nun. Na ano naman ako, kasi sabi niya, ako daw yung voice coach niya. No? Kasi magkamit pa po kami nun, sabay kami. Mas matanda ako sa kanya, yun po. Pero, as in, mga bata pa lang kami. Yun. So may backup Sarah sa mga contest. If ever. Why not? Opo. Nalalaman po natin yan. Basta ang gusto ko po talaga, hindi nila i-box yung sarili nila sa ganito lang. Eto lang, kailangan ilabas mo yung full potential mo, yung lahat ng kakayahan. Yun. Thank you po. May I know kung ano yung goal niyo for, or dream niyo for the winner? Like, gusto niyo ba silang makitang maging professional singer? And maybe that would be leaving the teaching profession. It will always be up to the person. Right now, what we are giving and offering her is a chance, an opportunity, a break. Now, at the end of the day, siya yung mamimili if alin ang mas ipupursue niya. Kasi tama ka po, when you concentrate in something, yung baka mag-take ng backseat yung another. Direk, magtataka naman ako. Excuse me, sandali lang, but then dadagdag lang ako doon. But then again, let us remember again that arts and culture is a means para po tayo mag-produce ng magagaling ng estudyante. Ang pagkanta po ay part ng arts and culture. If we will know and we will be very, very creative enough para magamit po yung means na yan to make our students more interested in what they are learning sa kanilang classrooms, the better. Hindi po ba? But kaya ako natanong yan kasi dito sa Pilipinas, I don't know if you'd agree with me na may mga seryosong profession, may mga tinuturing na hindi. Like, habawa, teaching, pagtudoktor, versus, habawa, I'm not saying it's right or it's correct, pero, habawa, pag sa arts kasi, hindi siya tinuturing na kagaya ng pagdoktor or engineer, or ano, and ang mangyayari kasi, they will be leading a serious profession for the arts. Kaya ako tinanong yun. Alam mo sir, ang dami-dami pong professionals na mga nag-perform ng banda para lang po sila makakanta. Para lang po sila magkaroon ng respite from all this very, very toxic environment na kanilang kinalalagyan. So, may work sila, fine, that's fine. But you know, hindi mo po pwedeng tanggalin yung arts. Kasi kapag tinanggal mo po yun sa isang tao, parang pinatay mo po ang kanyang kaluluwa. Okay, thanks. And Frenchie, can you comment please kanina dun sa sinabi nung simula ni Beth na parang sa panahon nga ngayon, hindi na lang basta, kasi you were known and you really are good at belting, no? Doon ka talaga nakilala. Pero kanina pinoint out nga ni Bev na hindi na lang yun ang hinahanap at maybe hindi na lang yun ang importante ngayon when it comes to becoming a performer versus just being a singer.
Does that mean, kasi di ba yung iba, kaya nga nila pinipili yung mga say one moment in time, or halimbawa, yung mga kanta ni Celine Dion, kasi nasa-showcase ang vocals, nasa-showcase yung range, nasa-showcase yung lalim ng boses, etc. But now, hindi na ngayon even if you listen online sa music, hindi na ngayon ang gusto ng tao, ng kabataan. So, will you focus on the reality of what people want versus the technicality of singing? Ako, more on, sorry. Siyempre, technicality pa rin. Kaya tayo nandito, kaya tayo charge. Kasi, kailangan malinis yung pagkakanta niya. Maganda ang performance niya, malinis ang mga notes na ginawa niya. Ang pagbirit is bonus na lang naman yan eh. Bonus mo yan na kaya mong umabot ng sobrang taas na nota. Pero ang tanong, kung kaya mong abutin yan, malinis ba yung mga low notes mo? Malinis ba yung mga ibang mid notes mo? Doon tayo mag-focus kung gaano mo kalinis ginawa at gaano mo kaganda at gaano mo ibinigay ang puso mo sa isang song na mararamdaman ng lahat na ikaw ay totoong nag-perform. Yun po. Thank you. My last question is for Teacher Rocky. Teacher Rocky, because ang mga sasali dito ay teacher, will they be limited in a way by their profession? Kasi syempre, pag teacher ka, hindi ka pwedeng kumanta ng sexy song. Hindi ka pwedeng magsuot ng like maybe Ariana Grande, di ba? Even if magkasing edad lang kayo ni Ariana Grande, simply because you're a teacher, people have a certain view or way of thinking kung ano ang dapat sa teacher. Kung ano yung dignified for a teacher. Again, I'm not saying that's right or wrong, but that's how it is. So, Huwag may limitasyon. malilimitahan ba sila? They can't choose a certain song, they can't wear a certain, they can't wear a certain get-up because of who they are. They can't project as sexy as Shakira, for example, just because they're teachers. Actually, hindi ka, kumbaga dapat talaga ibatay natin yung mga kakantahin nila, yung susot nila sa pagiging teacher nila, di ba, sa profession nila. Pero nasa kanilang pa rin naman ang choice. Di ba? Choice pa rin nila yun. Kung gusto nila talagang magsuot ng sexy, nasa kanila na yun. Kung matatabunan nung gusto nilang performance or pananamit yung profession nila. So, nasa kanila naman yun. Pero as much as possible, dun tayo sa dignified, yung dadalhin nila yung pagiging teacher nila. Lastly, sorry, kailangan ko lang itanong kay Direk Cathy kasi kanina sabi niya, sabi niya po, you agree na nakamaskara because you don't want, you want to focus on talent rather than looks. I find that surprising being a film director that you are, na visual yung medium nyo. Is it something, does it say something about how that you trust your gut more than what you see whenever you do your work? Yes, the answer to that is yes. I always trust my gut, no? I use my gut feel every time, kahit sa eksena, kahit saan. Pero sa'yo na rin kasi nanggaling, di ba? Ang pelikula is a visual medium, pero ang songs hindi. Normally, nasa tenga mo lang yan. So, regardless kung ano ang mukha at ano. So, nalulungkot lang kasi ako dahil marami na ako nakitang napakagagaling na Pilipinong did not make it just because they don't look so good. And I find it unfair kasi bakit si Billy Ocean? Gwapo ba yun? Pero napakagaling. At ako, pipikit na lang ako kasi papakinggan ko siya. Sino? Yun, kilala. Lionel Richie, Dionne Warwick. Pero wala music ka dapat tinatanggal yung mukha kasi magaling ka naman, di ba? Kaya lang ngayon, uso na po ang performing singers like the K-pops and the first
the Backstreet Boys, Menudo, oh my God, I was a fan, na nagmamatter na ang itsura. Eh ako naman, pagdating sa itsura, meron namang siyensya. Pero yung pampaganda ng boses, wala. Kaya doon muna tayo, basic muna tayo, let's look for that quality voice, distinct, and then madali na. Si Sir Carl Balita na bahala doon sa dali lang po. Dati natanong nyo na lang siya. Hindi, meron, Ito, yun. meron akong ikukwento. I first came from the Metropolitan Theater. I was the prima soprano there. When I entered show business, ginawa po akong komedyante. Dahil mukha daw akong labandera. Ang aking mga kasabay noon, sina Lorna Pang, sina Celeste Legaspi, sila kasi magaganda. Ako, merong mga nagsasabi sa akin, si Beverly can sing, but they will not mind me. Kasi, katulong ka lang sa pelikula eh. Hindi ka dito. Kung nagkaroon lang po ako ng break na kumanta nung pumasok po yung sila Ethel Buba, sina Kit Kat, magaganda sila pero galing po sila sa sing-along bars. So nung pumasok sina Tart, sina Viveka, pumasok sila bilang mga artista at na kumakanta galing sa sing-along bars. Doon lang po ako nagkaroon ng window na maipakita kung ano dan po yung kaya ko sa pagkanta at pagpo-perform. But I had been I went through that, through the sing-along circuit. Kasi kung hindi ka naman natatanggap eh. Kasi hindi ka maganda. Yun po yung isa sa mga katotohanan na gaya ng sinabi ni Direk. Importante po kasi sa amin ngayon, importante po yung talent muna. Talent muna. Kapag ka medyo may diferensya, ito sabi nga ni Direk, meron namang siyensya. Ako, naidadagdag lang po ako. Kahit walang may gusto na magdagdag ako. Kasi ano lang yan eh, case-to-case basis yan eh. Dahil alam naman natin, kaya nung araw, kahit ano itsura mo, uso kasi na radyo. So yung voice lang talaga ano. Then simulan pumasok yung mga TV and naging face and voice na. So, sinabi nga ni Direk, pwede mapaano yung kung itsura man or ano, pero sa totoo lang, meron na rin siyensya sa sa boses, yung mga auto-tune, na nagper-perform. Pero yun yung mga issue ngayon na mga kapag live, hindi sila magagaling. Pero ang hinahanap natin dito, yung raw talaga na talent, yung totoong kumbaga from the core na kaya niya talagang kumanta. Kasi sa totoo lang, i-media hype ng pero hindi siya totoo. Ang hinahanap natin talaga rito, yung totoo. Totoo ba? Nakakuha niyo yung sinabi? Ayun. Totoo naman, di ba? Ako din, na-experience ko din yan. Kasi unang sumali ako, hindi naman ako kaseksihan. Alam naman natin yan. So, yung mga panahong yun, hindi masyadong tanggap sa television na may isang galyena daw na kumakanta sa TV. Pero ngayon, curvy is the new sexy. Thank you so much. I think we have our last question from our guest. Ayan, ang magtatanong si Lea Sante. Sige. Kasi ako, gusto ko hindi cheese. So later na. Sorry, I don't know if this was previously asked. Direk Cathy, paano nyo napili yung teachers to be in this show from the first season? First tama ba? Opo. Ano nga po yan? Parang blessing na pinagtagpo kami ni Sir Carl Balita, no? It was just a random meeting about something else. Actually, it was about the concert, the upcoming concert of Frenchie and Miss Bev. Meron po sila, doon po talaga yung pinag-uusapan. Hanggang sa nagkakwentuhan po, nabanggit kong Give Me a Break. Eh si Sir Carl talaga, meron siyang heart for helping and bringing out the,
kami na pinagdadaanan na ba't ang mga foreigners binabayaran natin ganito kamahal? Tapos pag local talent na yung kinukuha, tinatawaran. Hindi niya naiintindihan. Kasi sobrang lapit po sa kanya sila Frenchie at naniniwala siya sa galing. Sabi namin, sir, ganyan din kami. Tapos ganito, ganyan. Ha, talaga? Ano ba yan? Pinakwento niya sa amin. Tapos, game. Right at that moment, kaya lang sir, wala kaming, ang problema namin pa price. Bigyan yan, hanapan ng sponsor. Ang bilis ni Sir Carl. Ako, I was so blessed kasi we're not after that, but the money. In fact, sabi ko nga sana mga contestants, ayokong lakihan kasi I don't want them to join for the money. I want them to join for the bigger cause that we want, no? But then again, syempre, kailangan niraman na lang So, happy ako nagbigay si Sir Carl. Maraming sponsors na tumutulong. Ngayon pa na nagpapasalamat na ako. Pina-fly in po natin ngayon ang mga contestants kasi merong galing Zamboanga, Sulu, ganyan po. Nakahanap ng sponsor si Sir Carl, ang kanyang team, para i-house din. Pinapunta rito for free. In-house nila dito in a hotel. And ibabalik po uli yan. And then babalik uli for grand finals. So all those things we cannot have done if not for Sir Carl. So we're really blessed. I think this partnership was meant na magkita talaga kami para sa ating Anyway, talking about teachers, nagkataon po, may parating na event about the board. So sabi niya, what if teachers muna? Kasi dami po niyang hawak Because sige po. So next will be pag-usapan kong nurses, and then criminologists, and whatever, and then tsaka kami lalabas. Kasi the old plan, previous plan po of Nickel was parang wish bus. Yun po yung gusto namin na pupunta kami sa mga sulok-sulok talaga yung hindi narating ng internet to tap the talents there. But then, nagka-problema kami sa budget. So, si Sir Carl ang aming savior. So hopefully, in the future, magawa namin yun. Makapagsulok-sulok ng mga walang internet doon maghanap ng talento. This is just the second season. Yes! Opo. Congratulations. Thank you po. Pero yan, direct yan, partnership, co-producers po kayo ng Ginilan at Rating Carbolina. Opo. Yan, okay. Sabi kasi yung kanina, yun nga, pagdating sa local talents, tinatawad-tawaran, binabaya. Kayo po ba, hindi niyo po tinawaran yung mga teacher? Sila ate? Sorry, wala po akong kinalaman. Pagdating sa budget, nag-hands off po ako. Kasi wala rin akong i-deal. So, hindi. Actually po, si Joros talaga, si Jeff, si Frenchie, before, lahat ng judges sila Arden, hindi po talaga sila nagpabayad. So, free. Pagmamahal lang po at pangako ng role. Ciao! Hindi po, hindi. Ngayon po. Ngayon po, may ganoon din po, friendship plus a little something po from the sponsors na nakuha ni Sir Carl. To-add lang po. Yes. To-add lang po, sir. Hindi naman po syempre laging money ang usapan or masarap po kasi magtrabaho ng kampante ka, kasama mo yung mga kaibigan mo at saka malalapit sa'yo. Hindi at meron kayong isang goal na gusto mangyari. Yun po yun. So nice. Hindi, tsaka we have worked with Doc Carl before pa. We did, ano ba yan? Yung David Pomeran shows. Tulong Taal. Yung Tulong Taal talagang yan. Yes. Dami namin mga artista, puro we gave our time and effort. We even went to Taal para mag-ocular, etc. Aside from that, we also did the David Pomeran shows, yung kanyang, and we didn't have any problem. We were very, very taken care of by Doc Carl. So, what is it naman na all throughout his other endeavors, nandun kami at sumuporta. That's what friends are for. So nice to meet you. Hindi nabanggit ni Sir Carl, may isa pang prize for the winner. Magiging front act siya ni David Pomeran sa Paransin po. Hindi pa daw. Hindi pa pala kaya sila. Sa Burr? December. Okay. December. Ako na lang po. Yeah.
Direk, syempre, nandun ka during the audition. No. Hindi ka naganda? No po, no. One, kasi yung unang audition po was actually video sent and I don't wanna see their faces. So, merong screening committee para tanggalin na po yung alam na nating ligwak. Yung sa second batch po ako na sumausaw kasi meron na pong mascara. Tapos hindi rin po ako kasali sa semifinals going to the grand finals because I'm leaving for ocular. Sa grand finals na rin po ako ulit. Okay. Pero, yeah, nakita ka ng mga contestants na. Yung isa lang po, isa, kasi kasakit pa siya. Basta sabi ko, pabalikin mo kasi narinig ko yung tape, babalikin, and I was right. Mamaya po kung meron kayong time, mapapakinggan niyo siya. It was worth it na pabalikin. So, I'm sure excited sila dahil isa ka sa behind dito, sa Giveaway Upgrade. Hindi ko po alam. Sana hindi dahil sa akin. Sana po dahil gusto lang talaga nila yung pinaniniwalaan din namin. Yeah, si Leia na-excite maano siya pumunta dito. Gusto ka niya makachika, pero dito ko sa Giveaway Upgrade. Ay! Gusto ko niyang tanongin sa kanila. Patay tayo dyan, huwag tayo dyan. Ay, pero Beb, kami alam namin na magaling kang kumanta. Sinuseryoso ka namin, kaya komedyante ka, alam mo yan, di ba? Pag nakikinig, di ba, may time nga, di ba, nakita-kita tayo, remember, aksidente sa Via Mare, di ba? Pinapasample ka pa namin, yung Speed, kami sa Speed, Society of Philippine Entertainment Editors, di ba? Pinapasample ka pa namin. Kasi we all know na if you're really a good singer, magaling ka, teacher ka, pero bukod sa pagiging teacher, ang galing mong kumanta. Marami pong salamat. Marami pong hindi nakakaalam yan. Kaya ganun. Pero kami talaga, always alam namin yon and we really take you seriously sa pagkanta, di ba? Thank you. And I would like to thank, of course, Dr. Garny, kasi meron siyang kanta, Someone Who Believes in You. Talagang bilib na bilib po siya sa akin. Talagang every time that he has something, birthday niya, kahit ng campaign, kahit ng talagang tatawagin ako. Ganon po, he is really believe. Ganon talaga kabilib yung mga taong nakakakilala sa iyo. So, parang, kasi yung feeling ng iba parang ina-underestimate mo yung belief sa iyo. Siguro kahit ilang libo lang yung nakakakilala sa iyo na alam kung gaano kakagaling kumanta. Siyempre, di ba, malaking appreciation yun. At ako nga, gusto kong matuto sana kumanta, gusto kong magpaturo sa iyo. Dahil ganun ka galing. Pero ang sarap, no, yung itong Give Me a Break Teacher's Edition. At least, now may pa-question kayo, mas nalalaman ng tao, di ba? Mas bongga, di ba? Mas ang pabongga ng mga tao behind this. Siyempre si Rocky, si Prency, ang galing-galing talaga kumanta. Kahit abroad, na-appreciate siya, di ba? O nagkasama na tayo before, di ba? O ang dami manilipon. Siyempre si Joros, yan, kahit gano'n siya kakunet, di ba? Ang bongga, Bebs. And siyempre, pinakabongga sa lahat, si Direk Cathy. Oo, sa tingin mo, Direk Cathy, may mga ibang teacher na hindi lang hanggang sa magiging singer, baka ma-discover mo pa sila. I'm sure nakita mo yung pictures nila. Yes. Kasi po, di ba, singing takes a lot of emotions. Di ba? You can't sing well if you don't give emotions. Ganun din naman sa pag-arte. So more often than not, they are good actors also. Not a guarantee, but I think. Yeah. Okay. Siyempre, yeah, Direk, congratulations. Ako first time ko narinig about your production, Miguel. Pero ang bongga ng project, at least for the teachers. Thank you. Thank you so much Thank you, sir.